Yes guys, for today's video, manonood tayo ng kanilang episode na Time First. So, for this episode, si Stel yung una nating panonoorin. Time First. The time is now. So, let's go guys. What's up everyone? We're SB19 and welcome sa Time First! And for today's episode, pag-uusapan natin ang oras ni Stel. Yun, syempre, Bilang Grab driver. hindi ka ba nahihirapan pag Yan din eh, sanay ako man nakipag-usap habang nag-drive. Pero alam mo kanina, habang naligaw ka, naisip kita. matagal tayo dyan. Hindi kasi sabi ko, Christine, pag-podcast kami, nag-drive siya habang nag-iisip niya sa kanya. Nagtatawa Wow. siguro sila bakit tayo nag-drive. So, for this series of episodes, for SB19, parang we want it closer to ourselves. Yes. So, bilang malakwatsa si Stel, Closer to the garbage truck. bilang malakwatsa si Stel, ang podcast setup namin ay on the way. On the way to Pablos. Lang. Restaurant, Mhm. Havre. Cover ba yun? Actually, ano yan eh? France. Havre de Graaf. Havre. Anong meaning? Happy. Yung nanay ko kasi pag binabanggit yun, sabi niya Havre. Sila, Kanya-kanya naman siguro nila. ano ba dapat? Yung tunay na basa sa kanya, Havre de Graaf. Parang puso. Sa ano pala sa puso dapat? Havre. Kadabra. Abracadabra. Pero iniisip ko nga, anong worried ako sa episode? Kasi drive tayo. Hindi driving. But ang hirap kasi na mag-usap pa tayo. Parang lahat naman ng mga experiences natin. Pero syempre, curious pa rin ako. What happens after tayo? Ako in a way, I feel like parang hindi naman tayo. Parang in a way, nag-expect tayo ng mga bagong sarili natin. Pero, there's more. Kasi ko sa atin, hindi tayo ganun open. Ako kasi kung naging ano natin, ang parang may kanya-kanyang buhay. Parang iba daw. Need mag-drive. I mean, hindi naman sa gusto, but parang natural. Since nakikita mo na yung tao. Yung mga walang alam sa nangyayari. Kasi parang sabi nga nila mas madali na i-build up. Pumasok ka na. So, Stel, kanino ka ba nag-drive? Kasi alam mo, lately, wala akong napag-check. Oo. Kasi feeling ko naman hindi ako super stressed. Kahit yung mga days before that. Parang feeling ko nakatulong yung hindi passive. Pagiging active ko sa gym, parang mas doon ko oo. Saka pag uwi ko, tulog agad ako. After ko magawa yung mga tulog na agad. Kaya, Iba rin kasi parang marami kang oras. matagal. Tumapit na tayo dito. Oo, di ko kakalimutan. Skyway tayo, di ba? Oo nga no. Kasi pag wala kang oras na, may oras ka, tapos ang dami mong oras, wala kang ginagawa.
overtake. Kaya napansin ko eh, kaya yung mga tao away na away ko sa mga oras. Oo. Ako parang, yun nga, wala naman naman problem. Wala naman. Sana all. I mean, walang ganun. Walang time na kasi wala naman. So, ngayon, but nag-drive, ano tayo, nakwatsa ang bike natin. Ano, ako kasi, hindi ako mahilig. So, how do you, parang, maglakwatsa. Maglakwatsa. Ang ganito natin, di ba, ikaw yung pinakamahirap yayain. Parang pag niyaya ka, dapat plan siya ng ilang. Kaya sa bahay lang yan. Oo nga, or ikaw yung pupuntahan. Pero yun, parang gusto ko malaman na spend mo yung time mo na maggala, pumunta sa kung saan-saan. Parang, paano mo na-feel yung happiness? Sa galon? Feeling ko kasi, di ba nakwento ko sa inyo kung nagsa-solo ko? Parang ako yung klase ng tao. Pagka meron akong na-experience na bago, gusto ko i-share kagad. So parang pag lumalabas ako, gumagala, or sa bago lugar, yung feeling na gano'n, gusto ko kagad siyang nalalabas, nakikwento. So somehow, yun siguro yung outlet ko na may ganun ba. Napifeel ko yung pagka-free, yung oras ko mismo. Kasi kahit naman sabihin natin na umuwi tayo sa bahay, actually hindi. Kasi sa bahay, ginagawa tayo. Ayos. Pero yung totoong free time talaga natin is yung time na wala tayong iniisip. Na wala tayong iniisip. Halimbawa, lalabas. Pag lumalabas naman kasi talaga tayo, nagaya tayo ng kasama. Halimbawa, magbabadget ko. So yun talaga yung pinaka-free. Kahit sabihin natin na pagod ka sa training, tapos magbabadget ka. So yun yung nakakapagod. Nakaka-relax ka. Kasi wala kang iniisip. Kundi enjoy mo yung moment na yun. Saka yung pahinga kasi na mentally. Iba rin yung pahinga na yun. Iba yung Oo, parang yung hindi mo iba yung recharge iniisip yun mo, eh. iba yung Oo. iniisip mo, hindi yung trabaho. Iba kasi talaga pag na-recharge mo yung mind. Kaya Yun ang natutunan ko kay Kuya Aiden. Recharge. Lagi siya, di siya naubusan ng energy. Kasi lagi kang recharge. Wrong Kaya tower. Aiden, if you're Oh watching, my God! Wrong tower. ang tagal yung ugat. Hindi kanina, Talaga ito, recharge Pero iniisip ko, pala, recharge. alam mo minsan nakaka-ingit yung personal. Kasi di ba parang, ano siya eh, very likeable siya ng Bubbly, bubbly, outgoing. ang dali mo makapos ng tao. Parang, let's say, gusto mo lumabas, meron kang mahiya. Get. Pero sa mga introverts, parang, ang hirap na. Wala akong mahiyaya. So lalabas ka na lang mag-isa, tapos pag lumabas ka mag-isa, babalik ka na sa bahay. Ganun kayo minsan? Ako Ganun na kaya- feel nyo? Siguro kaya rin na-develop yung pagmumotor ko, kasi yung pagmotor ako, sarap Ayun, lang. feeling mo, doon ka naman nakakaano. Tapos pag nagmumotor ka, syempre bawal ka mag-isip ng kung ano, kasi syempre kailangan alert ka sa kata. Mamaya. Ganun din naman sa driving Hindi, matatraffic ka eh, mabuwisit ka eh. Pero paano kang paano kung nag-iisip ng sasabihin sa tao? Sino? Para pag makikipag-communicate, parang ang dami Ang bilis mo kasi, Nakaka- kumbaga parang Wait, wala ano pa, mo nasasabi, 1 ganun? second pala yung nakalipas, parang ganun meron ka na agad. Malaman na yung usapan nyo. Oo. Tsaka may ano ka na, ribat ka na kaagad. Tsaka, Hindi na lang eh. parang ano ba yan, sa family nyo ba, medyo ganun talaga ako. Parang, oo. Lahat sila. Pag-photocop mo. Pero feeling ko rin, sa environment ko, bro. Kasi, nasanay ako na yung parents ko lang pinapapakita sa bahay. So, feeling ko na-adapt ko yung ganun. Si Stel, born on June 16. So, siya ay Gemini. Pero, ano talaga pala, kaya siya ganyan kawiti. Madaling makapick up ng mga joke, madaling makaisip ng mga ibabatong joke.
Siya yung, ang bilis niya magpasaya ng tao. Kahit yung mga konti lang sasabihin, tuwang-tuwa na yung mga tao sa paligid niya. Kasi natural pala sa kanilang mga Gemini yun. Oh, Gemini. Geminis are very intelligent and pick up knowledge quickly. They are perceptive, analytic, and often very funny. So, yun talaga yung kanyang character. Yun yung kanyang natural na ugali na meron siya na kahit yung kusa siguro itong lumalabas kahit ayaw niya, mabilis siyang magpasaya ng tao. Tapos, ano siya, quick wit. Quick wit, adaptable nature, and insatiable curiosity. Kaya, talagang nasa dugo niya. Binasa ko kasi yung kanya zodiac sign, kung anong character siya mayroon. So, ganun siya. Kaya hindi nakakapagtaka. Sadyang matalino. Kukulitan. Oo. Saka feeling ko lang nanonood ka talaga ng mga noon time shows lagi dati, no? Nung bata, oo, pwede kang manood ng mga Sabi ko nga yung family nila still, yung very typical Filipino. natin. Hindi matutulog sa tanghali, Ah, kakain. pag natulog sa mga tanghali, typical na Hindi ba parang gano'n, yung papagalitan ka, papawiin ka pag tanghali. medyo ganun. Nung bata ba, di kayo ganun? Ako ganun din. Wala na akong kalaro sa tanghali, hindi pa ako pinapauwi. Kawawa. So, ang attitude pala ng Gemini, flexible, extroverted, and clever. And there's never a boring moment while they're around. Kaya, totoo yun. Tingnan mo nga si Stel. Talagang parang malungkot yata ang paligid ng 5 ito pag wala si Stel. Ay 4 kung wala si Stel. Tapos, Gemini personality, social, talkative, and whimsical, but they can also be indecisive or nosy. Chismoso. Oh, Stel. Gemini personality and trait, playful and intellectually curious. Kaya wag na tayo magtaka kung bakit ganyan ang ugali ni Stel. Tapos yun nga, Natural sa kanya yan. sa lugar na, kasi iba na nakwento ko, hindi ko alam kung pwede sa pero lumaki talaga ako sa slums of Manila. Ano tawag doon? Squatters area? Pwede ko sabihin squatters Informal settler. Pero hindi naman kayo informal settler. Hindi naman. Doon ako lumaki talaga sa squatters area. Like nung bata ako, lumalabas ako na hindi naman madungis, pero basta, yung mga paano ko sabihin? Pero yun na siguro. Lumaki ako sa ganung klase ng lugar, yung bata. Kasi nga, wala talaga akong lugar. So, feeling ko doon siya na-develop. Parang baka na-absorb ko kung paano mag-usap ng mga tao. Pwede. Parang mabilis. Kasi sa ganung lugar talagang gusto yung salita ka nila, bayanihan. So, parang feeling ko doon siya na-develop, na ganun yung approach ko lagi sa mga tao. So, laging open, laging approachable, isang agad, parang Ang gusto, kapal naman ako. may papandis. Parang ganun. Tsaka yung family ko rin talaga makwento. Magulo kami ng pamilya. Baka likas talaga sa amin. Parang ano nga no? Yung pagkakikita ko dati na parang sinasabi nito, chill mo lang. Ano yung time is now ata yung sinabi mo no? Time is now. Lagi siyang, she's living in the present. He's living in the present. Parang gano'n. Oo.
Oo, sabi na ilalala ko. Pwede, pwede mo rin nga yung gusto. Pero, malaki nga yung nakita ko rin. Para pagbabago. Malaki nga. Ano mo? Sa mindset mo. Malaki nga. Masama sa mga Kasi nga, di ba, kahit yung emotional intelligence. parang sobrang bago. Feeling ko hindi lang sa hindi lang sa experience, feeling ko sa mga kasama rin. Kasi parang nakwento ko nga to dati. Normally, nung trainee tayo, di ba pagpasok ko minsan, ang gulo ko kagad, nagbibiro kagad ako. Hindi naman yung tipo pagpasok, hindi naman ganun. I mean, pagpasok ko, pinapakita ko kagad na andun yung presence ko, na parang, oh, nandito na si Stel, pwede na tayo mag-ingay, parang gano'n, ako dati ng trainee. Pero nung doon na. Anyways, tapos nung tumagal na tayo as SB19, parang doon ko natutunan na parang i-read yung mood. Yes. Promotion pa. Hindi, totoo. I-read yung room parang, syempre kahit naman ako, sa sarili ko, pag-isip ko, I wanna be energetic, I wanna be the happy feel of everyone, kahit isipin ko ganun. Pero hindi naman lahat ng tao, same mindset or same ganun yung pagising ng umaga. Meron pagising nila, hindi pala okay nila. So parang ako, pagka nagkikita-kita tayo, sinecheck ko muna kung ano mood ng mga tao. Tapos pag okay, okay, sige, kaya mo rin ganito. Pero pag minsan namin ito, bad mood. Dati sobrang nung bata pa ako, parang may mga moment na gano'n, parang papaano ako. Kaya ako. Kasi gusto ko damay lahat tapos tapos pag may nakikita ko na parang gano'n agad ako dati. Bata pa. Kasi isa nga iniisip ko pa. Tapos pinapakaramdaman ko dati, first day ako ng circuit. Ay, gano'n. Gano'n, oo, nung training days natin. Kaya ang like ko lang kasama talaga. Kaya ang dati talaga like ko nilalapitan si Jilu sa si Jilu. Kasi sila talaga yung once nalapitan ko, vibe Puro agad. kalokohan. Vibe agad. Kaya di ba mga vocal lessons natin, kahit kami hindi magkatabi kasi nakatayo lang tayo, pero kami ko pinagkatuan namin. Jogging pants namin, nakalig eh. So warm up, nasa gitna nyo kung dalawa ni JP. Bago pa lang ako. Mga ganun. Tapos minsan pagka nakikita ko nagsasama-sama na yung mga pag nakikita ko nagsasama-sama na sabi ko, baka ito. Tapos may mga time na, ano yung pagdating ko sa training sa Makati sabi ko. Parang mapapamiss na ako, gano'n. Dati gano'n ako. Para hanapin naman nila ako. Parang gano'n. Pero ngayon hindi na. Hindi ko ano talaga siya, likas lang. Kasi kahit na ngayon nakikil ko, mandagal. Pero hanggang ngayon nakikil ko, parang iba rin yung personality ko. Though, alam ko na parang gumagay lang. Pero, ewan ko yung energy ko parang nag-change. Grabe. Kung kailan ako nagka-highlight, parang gusto ko maging active sa lahat ng mga. Gusto ko maging present sa lahat ng mga active. Parang positive yung nangyayari. Parang kumulata. Paano naman yung ano? Busy-busy si Jo sa kakakain eh. Wala. Minsan naisip ko, paano nga Kaya ko pa everyday. Ano ba yung kaya ko pa everyday? Oo, yun nga. Alam ko kaya mo. Ay, Yan, hindi ba yun? Siyempre yung balance ba? Kasi inisip ko, paano kaya nung mga grupo ko rin nababalanse yung buhay nila sa araw-araw? Kasi may ganun akong feeling minsan. Grabe, ang hirap na i-balance ngayon, unlike before. Kahit pa paano, may konting time na information. Pero, kuwari, ano yung difference nung training pa tayo? Kaya na, when it comes to time, ano yung nakita ng difference? Ang galing nga eh, kasi kahit sabihin natin busy tayo, parang mas kaya kong gumawa ng time ng ibang bagay. Parang kasi nga able na tayo. Parang sabihin natin, nagkaroon na tayo ng budget, nagkaroon tayo. Lumapit na yung tirahan. Lumapit na yung mga bahay natin. So with that, parang kaya natin mag-adjust yung mga bagay na gusto natin. Kasi dati syempre wala tayo. Tayo mag-a-adjust doon sa mga pero ngayon kasi ngayon very accessible na ito. Gusto ko ganito. Sabi ako na ito. Parang gano'n.
Pero ako kasi, yung mga gusto kong gawin, like yung mga super physical na bagay, Ay, magbigay ng grabe. Nasa ibaba, nasa harap ka naman. Ano yun? parang ganun. Super busy tayo, pero tinatry ko ng gawin ng oras yung mga gusto kong gawin. For example na, kahit sabihin natin na meron tayo 12 p.m. na training or like mag-early morning talaga. Ang ano nga, ang naisip ko, hindi ako katulad for example, super ano sa mga gusto nilang gawin. For example, si Justin, plano talaga. Plan. Oo, super plan talaga. Like, gusto nila Ano, nililista mo ba dyan yung ano mo? Yung araw-araw na nililista mo? Ayos na nga yung damit ko sa mga susunod. Oo, I mean, nakalista ko na yan. Grabe si Tapos nanonote siya, Justin. ilang medyas, gano'n. Tapos ako, hindi ako maganong tao. Parang totoo nga yung sinabi niyo na parang kung ano yung ngayon, yun lang yung gagawin ko. Hindi ko naisipin yung bukas, hindi ko naisipin yung kasi ang naisip ko lang yung ngayon. So I think malaking tulong din siya para sa akin. Hindi ko, kaya ako nagagawa pa yung mga gusto ko. Kasi nga, for example, siya, magpaplano siya ng lakad niya. Parang ilang weeks before. So parang yung lakad niya na yun, talagang nakaano na doon, nakaset na doon. Hindi, basta hindi ko ma-explain. Kasi hindi ako ganun. So ako, kahit anong gawin mo, yayain mo ko ngayon, may plano, go. Basta gusto. Ma-adjust ko kagad yung mga kailangan kong gawin sa oras na kailangan. At least, Kung anong ma-feel. Parang spontaneous. Oo, spontaneous. Basta kasi kung anong ma-feel niya, yun yung gagawin niya. Parang kahit, pare, anong oras na tayo natapos ngayon, tapos bukas gusto niya pa rin mag-gym ng 6 a.m. Mag-gym pa rin siya ng 6 a.m. Pero usually, ilang oras na doon. Baka 4-5 lang okay na. 4 hours na. Ano ka na doon? Alden recharge. This Richard. Wala, 8 hours ang sleep. Si Justin 8 hours eh, na. Paano pagka, kuwari, ay kulang talaga eh. Pero okay, ano pa rin sa'yo? Pag work time. Pero hindi mo na parang sinasakto na, kailangan ganito, tulog na. Non-nego na doon. Hindi, muna sa interview. Gusto na interview natin. Hindi kasi gusto ko lang malaman yung difference pero sila kasi meron, lagi sila meron. magkasama eh. Wala, Pagdating na lang kay Justin, sobrang lista mo. sobrang opposite kami niya ni Wala Justin. na, Sobrang opposite. Nung nalaman ko yung lifestyle ni Justin, sabi ko, di ako to. Sobrang opposite. Pero di ba minsan ganun yun eh, di ba? Parang mas nagko-compliment kapag magkaiba kayo. Kasi yung Oo. parang sa parehas. Kasi gusto nakikita mo yung ganun pala siya, ganun pala yun. Kasi pag minsan, nakakabulag yun. Pero ang weird na relationship eh. Bakit? Paano ba? Anong ibig sabihin ng compatibility? Kasi sinasabi nila, pare na say outgoing ka. Tumakit ka ng partner na outgoing. Pero sabi Hindi lagi kayo nasa labas pero doon. sabi nila, opposite attracts. So, hindi ko Ako para Tayo sa nga, iba-iba, nagsama-sama eh. ang compatibility for me is pag-a-adjust ng ganun. Oo, parang mag-adjust talaga. Kung willingness ka, kung willing ka mag-adjust doon sa tao at willing din siya mag-adjust. Lalo na hindi kakaibigan tayo. Willingness at acceptance. Tumagal eh. Kasi kailangan mo tanggapin kung ano yung meron sa kasama mo. Pero yun, hindi, tatanong ko lang sana yung ginawa mong activity nung meron tayong pinost before the release of time. Ano yun? Yung video mo. Yung interview solo-solo ka, video. Baka you can share naman something about it. Tungkol sa sa'yo. Ang alin? Yung video, Yung video, tinanong ka yung nila. Wala, nagkwento lang ako ng talaga. Yung buhay namin dati. Kasi nga, di ba? Ano ba yung nakwento ko doon? Yung dati. Yung hindi pa SB19, yung pagka-uwi ko ng Japan. Di ba pumunta ako Japan? Oo. Pagbalik ko dito, di ba, may audition naman. May audition, di ba? Sa dati. Pero kasi, di ba, alam naman natin, hindi sapat yun. So parang nagkaroon ako ng face dati na tinulungan ko si mama mag-work. Si mama nag-work siya sa Burger na din. Oo, yung burger.
Parang ano lang siya. Alam mo yung mga burger sa tabi-tabi? Mga maliliit na. Yung mga small businesses. Oo, mga ganun. Tapos yung mag-asawa na yun, nagkaroon din sila na parang salon. Ay, hindi salon pala. Bilihan ng May-ari, mga yung gamit. owner. O yung owner ng burger. Yung asawa niya, kasi yung may-ari lalaki. Tapos yung asawa niya, nagtayo ng business na bilihan ng mga salon. Gamit sa salon, mga pangkulay, supply, mga Parang ganun. fortaleza. Parang fortaleza, something like that. Eh, kailangan din ng magbabantay. Tapos sabi nila, in-offer yun sa nanay ko kung kaya daw naman ito. Pero parang sabi ko kay mama nun, dahil wala pa nga masyadong opportunity, tulong na lang rin ako magtrabaho. That's before training. Well, as in, kakauwi mo pa lang, wala pa. Oo, wala pa. Tapos sabi ko, tutulong na lang ako mag-work since, kasi di ba pumunta ako sa Japan, hindi ko natapos ko. So, di ko alam anong gagawin kong trabaho pag uwi. So, yun na lang yung nakita kong opportunity. So, sabi ko, tutulungan mag-work. Tapos, ano pala siya, 2-in-1 pala yung trabaho. Sa umaga, magbabantay ka nung tindahan. Tapos sa gabi, ikaw magbabantay nung bentelog. Magbabantay ka ng bentelog kasi business nila sa gabi, bentelog. Ano naiisip mo nung panahon na yun? Masaya kasi, di ba, parang wala naman akong idea kung anong gagawin ko pag uwi ng Pilipinas. Pero since may ganung trabaho, tsaka something new for me. Kasi di ba, nag-McDo ako before. So parang, ganun din naman, magluluto-luto. Okay na rin, at least kumikita. So, iniisip ko noon, gawin ko na lang, since yun lang yung meron. Ano, parang nung time pa lang din na yun, ano ka na talaga, living the present. Paano living the present? Kung mga Wala, syempre kung parang, yung kung ano lang yung isipin mo na, meron. not medyo Oo. kinakabahan ka na sa future mo. Na. Pero alam mo, di ko iniisip future ko noon. Dati? Hindi. Bakit? Kasi iniisip ko, hindi. Kasi iniisip ko talaga nun, kahit anong gawin ko, feeling ko magiging successful ako. Parang gano'n. Hindi, I mean, hindi man artist, iniisip ko, pag ginaling ako dito sa pagtatrabaho ko, one day magkakaroon din ako ng ganitong video. Parang gano'n, gano'n yung iniisip ko. Siyempre, pag nagtatrabaho ka sa gano'n, malalaman mo sa ikot. So, magkakaroon ka ng idea, ikaw nagagawa ng sarili mo, parang gano'n. Magpa-franchise ka na ng McDo. So yun, hindi ko siya iniisip na parang, pero mas naawang ako nun kay mama. Kasi parang feeling ko siya yung mas marami pang gustong gawin. Gusto niya gawin ganyan. Pero given the time and opportunity naman, wala, yun lang talaga yung kaya. Pero pang one time Christmas ata noon. Doon sa work na yun. Oo, doon sa burgera na yun. Since si mama kailangan niya maghanda ng handa for Christmas, sabi ko, ako na lang muna magbabantay ng burger. Ako na lang yung magbibenta para siya sa bahay magbibili siya. Hindi ganyan. Hindi pumayag yung nanay ko. Sabi ko, sige, para maihanda tayo sa sa Pasko. Eh, ang luluto lang naman niya spaghetti kasi syempre, wala kang budget. Spaghetti lang. Hindi pumayag siya, di ako nang burger. Eh, sumakto, syempre Pasko. Alam mo naman, di ba, pag Pasko, ang daming mga manloloko, gano'n. May bumili sa akin ng burger. Tapos, basta, to cut the long story short, magbabayad na siya, 1K yung binayad niya. Tapos, nung aabot niya yung bayad sa akin, syempre, abot ko na rin yung burger. Hindi ko pa nakukuha yung 1K, hinablot niya yung burger. Tapos, nahawakan ko yung 1,000, hinila niya yung kamay ko. Tapos, nakaganon ako sa grill. Nakaganon ako. Nahila niya ako, tapos nakuha niya yung 1K, tapos yung burger. Tapos, sobrang sobrang natulala ako sa nangyayari. Kasi, first time ko ma-experience yung gano'n. Tapos, tinawagan ko agad yung nanay ko. Tapos, nakita namin, may CCTV yung yung labas ng store. So, tumawag kami sa barangay para ma-review. Ending, hindi siya gumagana. Kasi di ko namin dun sa owner na nanakawan. Sabi ng owner, bayaran daw. Sabi namin, yung 1,000, yung nakuha, kung magkano yung nakuha. Eh, 4 na order yun, tapos buy one take one. Hindi magkano rin yun. Sabi ng nanay ko, aksidente naman yun. Aksidente yung nangyari. Shout out, sir. Eh, ayaw nung may-ari kasi sabi, fault niya ng anak mo kung nag-isip ng mabuti, kung alerto yung anak mo gano'n. Eh di, sabi ng nanay ko, sige, babayaran ko na lang, at least yung anak ko, hindi nasaktan, parang gano'n. So parang, dun ko na-realize na grabe. Kahit pala sobrang sa... Alam mo yun, kasi parang matagal na rin yung nanay ko dun sa business na yun.
loyal Parang, na. oo, kahit pala super, ano mo na dun sa ginagawa ko, magbabago at magbabago yung pananaw ng tao pag pera mo talaga. Sabi nga na, di ba? Kung mo ginawang tama, may mali mangyari. Yun lang ang... So, sobrang nagigilty ako nun kamo. Sobrang nakaka-guilty yun kasi iniisip ko sana pala hindi na lang ako nagpresenta na magbantay. Parang ganun. Eh, syempre, hindi ko naman ano, na may mga ganun nangyayari. Minsan may mga ganun eh, no? Yung parang isang event na nangyari sa buhay mo. Tapos, dahil mo ba realize? Yeah. Yung parang, ay, ano na. Actually, pag ginano mo siya, pag kinukwento mo yung weight, parang sa iba, okay lang yun, at least ganyan ka na. Oo. Pero para sa Yung time na yun eh. grabe yung, Syempre, yung 1,000 magkano na yun? yung magklase, tsaka yung stress na pro may mabibigay sa ito. Something na hindi rin siya dapat. Struggle. Kasi, Saka nakaka-guilty yun kasi isipin mo yung nakuha nung ano, kung sino mang lesson. Binayaran pa ng nanay ko, yung pag nalala ko yun, naiinis ko lang. Kasi ano, okay lang naman na ninakaw niya, pero kasi ano, nalo pa ako niya, sugapan pa ako. Kasi minundod niya ako dun sa ano, sa gate nung tindahan. hinila ka mismo kasi. Hinila ako kasi nahawakan ko yung 1,000. Ayoko bitawan. Yung ginawa niya, hinila niya yung kamay ko mismo. Tapos sinuksok niya dun sa grill. Hindi mo na kwento ng ganyan. Siya pala yung ano, yung instead of yung pati yung grill, siya yung binulin. Baka yun yung good karma mo still sa lahat na nangyari. Sa mga gano'n, syempre may tinatawag tayong gano'n, di ba? Parang yung iba, sinasabi, makarma ka sana. Pero yung sa'yo, ano nangyari? Reverse naman. Reverse card. Swerte sana ako. Pero parang hindi mangyayari lahat yung hindi nangyari yung isang event sa buhay mo na yun. Parang something like that. Nag-bloom ka. Pero ako, curious ako. Kasi, syempre, feeling ko hindi naman natatanong sa lahat. Pero ang feeling mo sa sayo, ano yung pinaka best decision na ginawa ko sa buhay? Feeling ko na ano, na kahit, feeling ko naman ako ito. Kasi di ba dati yung papa ko, gusto niya, like, mag-focus lang sa school, tapos pagka-graduate, feeling ko yung pinaka naging maganda, yung pinaka magandang gusto ko ginawa. Yung hindi ako pumayag na stop ko ano talaga yung gusto ko. Pero ano ba yung pinaka, ano niya? Gusto niya mag-work na lang ako. Pero walang specific. Parang Oo. basic naman Parang din. kahit ano yun, Tapos basta ang may pag-aaral. career. Kasi syempre Assurance. nung training tayo, walang-wala. So parang, Nung trainee to. Oo, nung O trainee. sa yun ka pa lang. sa yun pa lang rin. Pero mas malala nung naging training tayo kasi walang-wala yun. Tapos nangihingi pa ako, di ba? Tapos yung time na yun, bawal ako manghingi pa rin. Bawal ako manghingi. Hindi naman, actually bawal. Bawal manghingi. Kasi ginusto ko siya so dapat gawan ko siya ng paraan. Paano ako maka-attend. So, kumukontak ako sa lola ko. Kasi nung time na yun, yung lola at lola ko, pinapunta sila. So sa kanila ako nagsasabi. Doon binibigyan naman ako nila mama, nila papa. Pero, limited eh. Parang may guilt. O, tsaka panganay ako, di ba? So, dapat, di ba, normally, yung mindset dito, pag panganay ka, so, unang-unang magbabalik na. Yung time na yun, hindi ko naisip yun, na panganay ako. Kasi gusto ko lang talaga gawin ko ano yung gusto ko. Parang, Go with the flow. oo, gano'n. Gawin ko na, ganito gusto ko eh. At least mag-fail ka, at least ginawa ko parang Pero ito talaga, yung sa mga decision nila, performer talaga yung tip nila. oo, sumugal na tayo nun eh. Nung nag-alisan nga yung mga tao, bala, balik. Tingin ko hanggang sa, buti lang bumalik si Papi doon. Yung
So ayun, yun yung pinaka decision ko. Yung tinuloy ko talaga kahit ano ba yun. Kasi feeling ko kung binitawan ko na wala no. Ibang ganap sa buhay. Hindi ka na sa napakasal. Wala ka yun. Oo. Yun talaga yun. Kasi di ba parang, ngayon, parang, ano ka na, still a hero. Coach. Marami ang coach. Still a hero. Pero, di ba, before, hindi natin, parang, pero, As trainees. Magte-test. kasi sabi mo ba halos, kumbaga same mindset or same paano mo ginagamit yung oras mo before mula mula ngayon mula noon pala Hanggang ngayon. hanggang ngayon so Ang same ano yung pag- difference nung paano na yung mindset mo paano yung oras ginagamit at paano nakikita mo ba na tumatanda na ako may feeling na gano'n. Mahina na siya uminom. Actually, yung dati, Oo. actually hanggang ngayon din naman. Hanggang ngayon, kaya ko pa rin lumabas. Kayo wala kayong ginawa dati, hindi lumabas after training, di ba? Oo. Gusto nga kayo yain lagi. May training, ano ba kami Gala sila MOA. Tagaytay. Tagaytay. Ako Gusto hindi nga ako kayo lumalabas eh. yain lagi, pero kasi kilala ko naman kayo. Once magamit niyo yung order. Grabe. Nagkataon lang na kaya ako lumabas. Kasi yun din yung way namin. Saka may nagsahatid Merong nag-ano sa South, inyo. Fifth, North. Paano nga ba? Yung oras ko before, and paano ko ginagawa? Gumo na ngayon gumigising. Hanggang ngayon. Feeling ko- Galing ka ba gym kanina? Oo. Feeling ko mas nagagamit ko yung oras ko ngayon. Kasi dati, syempre, pag bata, yung mas bata-bata pa, parang, kaya ko na yun gawin, mamaya na lang. Puro ko mamaya, bukas na lang. Kaya ko na, unahin ko na yung gamit ko. Malabas ako. Di ba dati, yung mga tropa ko, walang uwian. Hindi ko kaya yung mga... Oo, ganun. Ganun yung boy ko dati. Flip over dito, ganyan. Tapos pagka mayroong trabaho, tama agad ako. Tapos kita, ipon. Parang ganun. Yun yung ginagawa ko dati. Yan sila EG dati, ganun. Di ba sa EG nag-ano siya? Ganun sabi ko. Event dati, di ba? Ano? Yung mga taong kasama natin, sabi pa ko lang. Feel ko yung mga tama. Oo. Di ba sa EG dati, nag-ano siya ng event, yung What's Up K-pop. Nag-extra ako dun. Talaga ba? Oo, tapos ano na lang, bigay na lang kung magkano. So, yung mga ganong simpleng natutulong yung mga tropa dati. Doon ako kumukuha ng pang support sa akin mga gusto. Naalala ko yung nakwento mo yung like photo booth kayo dati. Nila side, Kwento mo sa akin. nila side. Ay, parang naalam ko rin ginagawa mo. Si Ate Sai may contact sila ng mga So, may party. photo booth sa mga party. Tapos kailangan lang naman pagantay. So pag kasi Ate Sai, meron siya tropa ko sa Ate Sai. So si Ate Sai, pagka meron tumawag sa kanya, okay lang namin ng tao, merong may birthday ganito, kayo baka magbabali sa photo booth. Nagtatawag si Ate Sai, sino available dyan? Ano, ganito, may photo booth. Kasama ako. Kasi may service naman may food. Tapos kung magkano yung abot, yun na, sa akin na yun. Baka mamaya yung mga nakikinig, hindi nila alam na picturean mo na pala sila o kaya na-print mo na yung Na-print ko na yung picture nila. Dati pa yun, kailan pa ba yun? Tagal na nun, sobrang tagal na. Oo nga, no? Legit. Marami kaya tayo ganun. Yung parang namimit Counter natin na dati. natin. Oo, tapos ngayon, ano na talaga? Full-blown fan or supporter natin. Yung tapos ang malupit doon, tropa pa din. Pero yung mga tropa mo Silent. si ano pa rin sila eh, no? Anong, sabi, hindi naman tayo lahat same friends, pero nakita ko yung sa'yo, ano talaga mula ng mga kasama mo sa circle mo. Ngayon, Ngayon sa concert, gulat ako eh, nandun nandun na. sila lahat. Parang kung lang labas kayo ng alak nyo eh, no? ingay yun. Pili ko kasi yung mga nagiging friends ko. Yung hanggang ngayon, sila talaga yung friends mo talaga, na friend mo, tropa mo. Hindi yung friend mo lang at the moment. Kasi di ba may mga ganun yung tropa mo lang ngayon kasi madalas ka nakakasama. Pero meron naman mga tropa na parang kahit di mo nakakasama, once magkita kayo, sabi kami. So yun yung mga tropa kong ganun talaga. Tulad nun, yan.
mga concert. So yun, kilala. Yung ibang tropa, pinapasok na natin, di ba? Ha? Hindi nawawala yung connection mo. Kumbaga, galing from nga time eh. to time, meron pa rin kayo. Tara, punta tayo. Kahit kayo nag-aya. Kahit naman kayo. Yung sabihin. Oh, yun yung mga solid ng tropa ko talaga. Bawal sa sayo yun. Kasi din, parang kapag hindi din na-invite yun. Hindi siya pumupunta. Hindi ako Hindi siya pumupunta. Ayun pala, yun pala ang dapat. Baka di niya kami feel kasama. Ito mo, grabe naman. Tingnan mo naman to. Kala ko Gawa pa ng bago na issue. tayo. Depende kung Baka ayaw mo, baka Depende hindi kasi lang- kung kailan at Baka saan. ayaw mo lang ako sa circle of friends. Wow. Ang sulayo ako. Hindi kasi may ganun talaga. For example nga kaming sayon, every Christmas automatic yan dapat magkikita-kita. Pag Christmas, New Year, automatic. Kahit sobrang tagal na yun. Ayun, sumasama pa naman ako sa ganun. Pero pagka medyo patayan tayo, that's good. Ayun, yun nga yung difference natin. Pero tatanong ako, sino ang nag-i-invite? Sino ang nag-aya? Ako, nag-initiate sa group chat. Ako. Na-discount talaga. Kasi meron, ibig sabihin, yun talaga yung personality. Oo nga, parang yun ba yung sinasabi ko kanina, sa pamilya namin, feeling ko doon talaga na-develop yung pagiging host. Sino Yung pa- pinaka-introverted sa inyo? Sa grupo ninyo? Sa grupo namin sa Seon. Yung introvert ba doon? Si John? Parang wala. Si Ate Candy siguro. Hindi rin. Hindi ba? Parang wala nga. Ako na nga ata dati, mas nag-develop lang yung Yung parang kasi pagiging mag-work outgoing. ang isang, di ba, parang circle of friends. Dapat may isang tagayaya. Ako Siya yun. mahilig ako magyaya. Nakalagi ng Main character. kakalabitin ko. Kasi kung lahat yung introvert, stay tayo sa bahay. Tara, video call. Every time na dumadaan talaga dito, lagi may ganyan. Lagi may aeroplanong malapit. Ayun yung ano, sabi ko kanina, nabanggit mo yung panganay. Alam mo, nung Uy, first wala pa akong panganay ah. na panganay ka, dito sa atin sa grupo, ikaw lang din yung parang panganay talaga na panganay. Kasi Oo naman. nung unang yung impression ko sa'yo, hindi ko, parang late ko lang na-realize na panganay ka pala. Hindi ko, parang hindi ko feel na panganay. Kasi nga, easy go lucky. Masarap ka kasi alagaan. Parang, yun nga, hindi ko, parang, Hindi mo agad maano na panganay. Usually kasi mga pangalan, hindi. iba-iba. Iba talaga. Pero yung common, na parang pag Strong. first impression mo, parang alam mo na sino yung tanda, sino yung panganay, sino yung yun yung Ano nga nagsasabi? Ay, ito ang panganay sa inyo? oo. Panganay ka pala? Yung ano, hindi ka naman na pressure ng parents mo na as panganay. Hindi. Hindi rin naman. Thank you. Hindi naman ako na-pressure na sa kanila. Panganay ka, dapat. Dati lang. Gusto na lang. Dati lang. Siguro somehow, pero hindi nila sinasabi na magtrabaho ka para may pagluloy ka. ganun. Gusto lang nila, siguro bilang parent, gusto nila What's makita best? na na mag-succeed in life. Na parang, syempre ito yung alam nila na magiging mabuti. So, ay hindi, magiging okay na sa future pagka na-secure niya na yung mga kailangan niya. Kaya sinasabi na, aral ka, magtrabaho ka, kita ka, baka para for my own good din yun. Yung iniisip nila. Kasi baka hindi nila ako nakikitaan ng potential sa ibang bagay. Kaya dapat maging hardworking ka nila. Baka ganun yung goal mo. Pero yung sasabihin mo na, oh, dapat ganito ganyan kasi ganyan, panganay lang. Wala naman ako narinig sa kanila ganyan. Wala. Pero ikaw, as panganay, hindi mo rin na-feel. Ako yung merong ganun sa sarili ko. Yung panganay, bakit mag-provide ako. Kaya lahat tinatry ko talaga. Tinatry ko pagsabay-sabay yung lahat. Kahit may time na nag-aaral pa ako sa STI ng dati. Tinatry ko mag-work, magkuha ng mga turo-turo sa sayaw. Kahit sa mga companies pala, nakapagturo na ako dati. Yung mga anniversary ng companies, nagtuturo ko dati sa mga sayaw. Oo, sa Makati. Kaya familiar ako sa Makati kasi doon lagi yung turuan.
iba't ibang companies yung mga Christmas party, Yung mga performance task Oo. ng mga Company, team Oo, sa yung mga company. team yung pagalingan, yung may concept Oo. na under the sea, mga ganun. So yun yung ginagawa ko nung dati. Sobrang dami kong gustong i-try kasi nga, sa sarili ko na mismo ko siya o provide ka kasi ano ka, panganay ka. Tapos nung nagkaroon pa kami ng bunso, yung nakahabol pa sila kami babae. Sabi ko, oh, ibang level na to. Parang, oh, ibang level na to. Parang, Boss na. ano? Ibang level. Oo, ibang level na to kasi may bunso na kami, kailangan ko na magpakakuya. Dapat pag lumaki to, dapat may pang-aral na kami. Mga ganun agad yung iniisip ko. Paano ba yung dynamics nyo ngayon? Kung okay lang talaga. Kami? Ikaw ba, ano ka? As in, Provider. talagang full-fledged, Oo. gano'n, lahat sa lahat. Kasi di ba dati yung tita ko? Oo. Pero since lumaki na rin yung family ng tita ko sa Japan, Oo. tapos nawala na yung business niya. Mm. Nag-work na lang siya. Nag-work siya ngayon as employee, wala na yung business. Ang ganda yun. So parang nagsabi siya sa akin na parang hindi niya na kaya. Mm. Kasi parang kasi yung kinikita niya pang sa kanila. Mm. So dahil naman okay tayo as so ako na yung umangat. Hindi ako na lahat like Pero yung sa kuwari, di ba yung may mga business, para kahit pa paano masusustain naman. okay naman. Kasi diba merong bigasan yung parents mo. Doon na sila kumukuha ng nila, ng everyday nila. Needs. Pero yung mga malalaking bagay like Vision. School. yung school parang medyo ngayon hindi na sa akin masyado. Mm. Kinakaya na nila. Ang akin na lang yung Bills. bills, yung gamot ng lolo at lola ko, yung allowance nila, tapos grocery sa bahay, mga ganun. Yun yung mga maliliit na request na kaya naman ng budget. Pero, hanggat, di ba sabi natin, hanggat tayo, tuloy lang natin. Saka in fairness naman sa blessing, lagi siyang nakasunod. Masaya ka naman yun. Oo, sobra. As in, parang hindi mo na feel na. Kasi yung iba kahit nandun sa magandang spot, parang nag-iisip nila, Kulang pa. bakit ako nandito? Hindi naman. Parang nga eh. Gusto mo magre-reklamo ko pa ako sa ganitong buhay. Dati nga wala kayong makain. Ngayon, dito ba ako magre-reklamo? Kaya ko mabili lahat ng mga. Parang ganun. Parang simpleng mindset na. Kasi pag nandito ka naman, kahit sinong tao naman na successful, may pinagdadaanan pa rin. May mga problema pa rin. So anong excuse mo para hindi ka makaranas ng hirap? Saka pag nahirapan ka, ibig sabihin, may bago ang achievement. Ang ganda ng mindset ni Stel. Very tough. Super blessed. Siguro ano lang. Siguro wala. Wala nga ako naisip. The positivity. Ano yung parang goal mo talaga for, siyempre, for yourself, besides the career, gano'n. For myself. Nakikita mo ba talaga na forever performer ka nito? Performer, oo. Feeling ko. Kahit pagtanda, feeling ko magagamit ako sa ibang bagay. Kahit outside of work. Parang outside of work. Performer. Performer. Pwede naman. Walang labis ko. Labis na. Oo, kahit pagtanda ko, feeling ko. Feeling ko Yung kaya ko talaga rin to. yung mo. Oo. Kumbaga passion and one way ticket na to everything, parang gano'n. Once na, isa lang naman yung ko ay pinagpupupo. Yun, napagawa ng Pag napagawayan ako. Kano yun? Pag napagawayan, makakahinga na ako ng maluwag. Ako magpapahinga na ako. Hindi, hinga lang. Tapos bago na ulit. Let's go. Kasi yung ginagawa ko naman, yung family ko. Diba, estimate, kunwari walang work, ano yung mga gusto mong gawin, pero may pera ka. Gusto ko dalhin parents ko sa ibang bansa. May pera ako, like legit millionaire. Doon kayo titira? Hindi, gusto Hindi, ko lang sila yung ngayon. dalhin. Ngayon, kung ano yung budget ko ngayon. Oo. Bakit lang po. Kasi sabi ko naman sa kanila, Doon na kayo titira talaga? Only money. Andi ba? Ano yun? Ano sinunahin ko sagutin? Oo nga,
ano? Oh, nag-chat nanay ko, lola ko. Kahit anong gawin mo pwede. Hindi, kaya may isa kang bagay na gustong gawin. 1 year tayo magpapakasyon tapos may Oh, 1 year! Gusto ko sila dalhin sa ano. Gusto ko sila dalhin sa ibang bansa. mag-tour. Gusto ko experience sa kanila na experience natin pag-tour, yung ano, business class, tapos hotel na maganda. Gusto ko na-experience nila yun. Gusto niyo ba? Ikaw, pwede tayo sinawak ko. Pag namakbo tayo dito. Malapit na nga tayo sa inyo eh. May ano ba kayo dyan? Nasa likod pala yung wallet ko. Pero sige. Hindi nga kanina tinatanong ko. North na kayo ba yung family? Okay sila. Ano sila? Yung family ko, nung una, nung pinakita ko sa kanila ng data, medyo ano, okay naman ito, gano'n. Pero nung na-realize nila na, kasi siya, siyempre, Ganun ba sila? gano'n naman tatanda, ngayon yung makya. Pero nung na-realize nila na parang, parang experience man ba, or siyempre, naghahanap na sila ng, ano, ng tahimik na lugar. Ay mga pamangkin ko, lumalaki na, hindi na nila ma-experience yung buhay na normal na bata kasi sa amin, wala na kalabas. Tinanong ko ulit sila, gusto na nila. Kaya sila ulit. Asan yung bayad? 600 something. Hello po. Card po. Sa inyo naman po. Ah, talaga po? Kanta ka nga. Ate, ano pong order niyo? Ano pong order niyo, ate? Kalog talaga to si Stel, oy. Paki-void nga, Diyos. Pwedeng top lang to? Okay na po? Baliw talaga to si Stel. Umorder po ba yung nasa likod na? Umorder sila. Ah, hindi. Naririnig mo ako. Salamat po. Hilapot yung pinto. Bye-bye po. Narinig, kasi sumasagot siya, tapos gumagano siya. Naririnig mo ako dyan. Tapos hindi tayo kilala. Good morning, welcome to McDonald's. Yun nga, yung ipakita mga McDonald's skills mo. Di ba, nag-work ka sa McDo? Good morning, welcome to McDonald's. Good morning po. Oh my God, that's it! Good morning, welcome to McDonald's. Ano pong order nila? Nahulog po nung isang nahulog sa kanila. Nahulog po nung nasa drive-thru. Nahulog po nung nasa drive-thru. Opo, sa inyo to. Hindi ako to. Hindi siya yan. Ano hindi siya yan? Nakakonect yung ano nila. Nasa likod sila eh. Ah, picture po. Ayaw niyo pong unahin yung order namin. Ah, sige, picture muna, picture. Kaya lang hindi sila kita, okay lang? Sige po. Welcome to my guys. Tanungin ko. Ate, yung pikin niyo ba? Pwede yung option Sira ulo. Ate, alam niyo ba Sorry po? Ay, yung resibo ba? Ayan, ate, nakalimutan yung order namin, ha? Ito po. Hello po. Alam niyo po ba dati nag-work ako sa McDo? Hindi niyo po alam. Okay lang po.
Dati po dun sa branch namin, nagbebenta kami ng isang buong manok. Sa ano po? Ano yung school na all boys? Sa Makati. Sa Makati. Don Bosco. Sa Don Bosco branch. Sira ulo. Apo, company. Baliw ka talaga, Kami Stel. dati. May option kami, isang buong manok, prito. Baka sa baliwag ka nun, Stel, nagtrabaho, kaya may buong manok. Meron kami. Ah, sige po. So naniniwala ka ba Money can buy happiness. Oo naman. pera ay nakapagbigay kasiyahan? Oo naman. Kahit sinong tao dyan, bigyan mo ng pera, magsismile. Alam nyo, kahit na sabihin natin, ano sabi na, money can't buy happiness. Niwala. Totoo naman din yun, pero sa panahon ngayon, kahit Kailangan. ano sabihin natin, kailangan natin ng pera dahil habang tumatagal ang panahon, pamahal ang gastusin. Since ano ka na, di ba, syempre marami ka na na-achieve na mga gusto mo sa buhay. Sa tingin mo, parang ano ka na, somehow satisfied or Oo, pick up enough na parang oo, okay. okay na ako. Parang Parang sa sarili mo. Oo, sa sarili ko. Kumbaga, magtuloy-tuloy yung ginagawa natin. Tuloy ko naman. Nagbunga na yung matagal na matagal ko nang gusto. Kasi ito naman eh. Paano pag naubos yung pera mo? Hindi maubos kasi naka-ano naman na. Naka-safe na siya. Safe zone na siya. Kumbaga, sinisave mo na Umiikot na siya. for your, for your future. Saka tulad nga sabi ko dati, parang dito talaga. Once na mangyari lang to, pag pumutok talaga yung stick. So ano, parang less na yung pressure or wala nang pressure at all for your Siguro yung para sa family ko, wala na. Kasi yun naman na yung goal ko talaga. Yung pag-bahay. Pero yung sa sarili ko, baka meron pa akong gusto. Hindi ko lang pa na. So, Ano, as Kasi of the masaya na ako moment, ngayon eh. Oo. as of the moment, you're satisfied. Oo. Tingnan natin kung meron na akong ma-discover na. Pero ang galing ko nga mag-manifest eh. Tingnan ko yung mga gusto kong mag-manifest. Pag may gusto akong gawin, kung gusto akong dream project, manifest ko sa Dahil dyan, maraming salamat sa inyo. Pakikinig at panonood sa aming Kinakabas na ka talaga. Agad eh. Hopefully, enjoy nyo naman yung mga usapan before Stel's time. Tungkol sa oras ni Stel. And, ayun, maraming salamat. And we're very happy that we're able to share more about everything, about life. Ayun, maraming Oo salamat, nga, tsaka, guys. baka may advice ka still. Alright, bababa na kami. Hindi, Maraming ganyan lang sa buhay niyo. Maging mabuti ang tao. Very good. Alright, pare, Thank maraming you. salamat. Time first. Ang ganda ng segment nila. Mas lalo nating nakikilala kung sino si Stel. So, thank you guys for watching. Until next time.